kung alias po yung pangalan, ba't may pirma? Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, ba't may pirma? Ano ibig sabihin nun? Yung pirma ba, alias din? Sa confidential fund ang alias ay pwede gamitin sa COA, ngunit di pwedeng di kasama yung tunay na pangalan. Kung pinayagan ng COA, may mali sa COA. Ngunit kung sinabihan ng COA ang OVP na ibigay ang tunay na mga pangalan ng mga alias at di binigay ng OVP, dito palang halata na ang OVP nang may gustong itagong anomalya. Ginagamit lang ang alias sa usaping hindi ang mga opisyales ng COA na-assign sa confidential funds at impeachment judges ang nauugnay, o ibig sabihin kahit sa anumang hearing ay di pwedeng banggitin ang mga tunay na pangalan alias lamang ang pwedeng banggitin maliban sa impeachment o investigation ng Ombudsman o Sandigan Bayan o Supreme Court, ay saka lamang ilalabas ng opisyales ng COA na naka-assign sa confidential funds lang ang pwedeng mag-release ng records. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Counsel. Ang leading question o misleading question na kasaad man o hindi sa Constitution o anumang batas, ay presiding judge lang ang pwedeng magdesisyon kung acceptable o hindi acceptable. Halimbawa sa leading question kung gusto mang ilid ng abogado ang testigo sa anumang balak ng abogado may tungo ang testigo, ay walang mali dyan, dahil dyan masusubok ang katotohanan sa testigo. Tulad din ng misleading question kung ang abogado ay gustong itungo ang testigo sa ikakamali ng testigo, ay walang mali sa ginagawa ng abogado. Ibig sabihin nasubok niya ang kredibilidad ng testigo. Ngayon bakit ang presiding judge lang ang may karapatang magdesisyon kung papayagan ang leading o misleading question? Dahil tatantiyain o pag-iisipan ng presiding judge ang para sa kredibilidad ng korte. Ibig sabihin may konsensya ring ipapagana ang presiding judge sa gitna ng hearing, na yung hindi maligaw ang katotohanan, o di maligaw ang ibang mga judges o di malinlang ang mamamayan. Kaya kung ang presiding judge ay masama, dito nasesera ang hustisya. Magandang araw, Isaiah Mirafuentes ng Abante Radyo. Para sa prosekusyon, malinaw nang nambudol si VP Sara. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalaan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos ayon sa joint circular. Kasi mas kami nabudol taong bayan ng buong nabudol pinagkatiwala sa kanya itong confidential funds. Pero ayon mismo kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, wala pa tayo sa exciting part. Antayin niyo po yung mga magaganda pang parte ng aming presentation. Malapit nang mahatulan ng guilty si VP Sara ayon sa mga ebidensya at mga testimonya at mga testigo, baka tumakas na rin yan, habang di pa siya nahatulan ng guilty. Dahil alam niya kung totoo o hindi ang mga ebidensya at mga testimonya, kasi habang di pa siya nahahatulan ng guilty ay pwede pa siyang lumabas ng bansa, kaya dapat mag-issue ng subpoena para di na makalabas. Kayong mga Kristiyano lalo na kayong mga Katoliko, huwag kayong maging traidor, pagsisihan niyo yan. Alam na kung sinong papatakbohin sa pagkapangulo, marami ang di nakakaalam ng plano ng mga nasa likod ng mga matinding sumusuporta sa papatakbohin nila, kung ang USA, United Kingdom, at ang Spain o ang Europa ay nahihirapan na, ang Pilipinas pa kaya gamitin nyo ang puso't isipan nyo kung ayaw nyong mapahamak kayo o mga kamag-anak nyo.